Welcome to ITCPH Pigcast, your monthly dose of knowledge in pig husbandry. Don't forget to hit the subscribe, like, and follow buttons so you'll never miss our program. Now, let's dive right into today's episode. Hello mga kapigi! Ako po ulit si Marcus, ang nagbabalik ninyong Pigcaster. At welcome po dito sa 11th episode ng ating ITCPH Pigcast. So sa mga masugid nating taga-subaybay, kung matatandaan po ninyo ay marami na po tayong natutunan sa iba't ibang aspeto ng pagbababuyan, kagaya ng selection and culling. At yung huling episode po natin is how to start the operation of pig farm. At ngayon naman ay pag-uusapan natin ng isa rin sa napakahalagang aspeto sa pangangalaga ng baboy. At in-invite pa rin po natin ang dati na nating pigcaster at ang ating farm supervisor, si Sir Elmer Sabadera. Kuya Elmer, magandang araw. Magandang araw po sa iyo. At ano po ba ang ibabahagi ninyo sa amin ngayon? Yan po ay ang heat detection. Kumusta po mga kapigi? Yan, hello po mga kapigi. And then, Kuya Elmer, ano po ba ang kahalagahan ng heat detection? So, ang heat detection ay napakahalaga sa mga pag-aalaga ng baboy, kung paano natin madidetect at kung paano natin malalagyan ng similya ang isang baboy na naglalandi. Okay. Para sa isang inahin o para sa isang dumalaga, usually, Kuya Elmer, kailan mo ba malalaman na nagpapakita ito ng senyales ng heat detection? Sa dumalaga, nagpapakita siya ng senyales ng paglalandi 6 months, 7 months, and then sa 8 months. Yan. And then, kapag nagpapakita po siya ng mga senyales, ano po ba yung mga palatandaan? Ano yung mga nakikita natin doon sa baboy? Ano yung mga kilos niya? Ano yung mga obserbasyon natin sa kanya? So pagka halimbawa, sa dumalaga, mapapansin mo na namamaga yung kanyang ari, and then kalimitan dyan, tumatayo din yung tainga niya, lalo pagka iyong hinahawakan. At tapos, merong hindi rin nagkakain yung baboy. At saka yung mga palatandaan yung sa mga ihi ng ihi. So, pagka halimbawa, pwede mo rin hawakan siya, and then pwede mo siyang sakyan na pagka siya ay hindi tumakbo o gumalaw, ibig sabihin, yun ang tinatawag na timing o standing heat. Okay, so standing heat. Ang nabanggit po kasi natin kay Elmer kanina ay yung mga senyales ng mga dumalaga. Parehas lang din po ba ang senyales niyan sa mga inahin o yung mga baboy na nakapanganak na? So may pagkakaparehas naman diyan, maliban lang doon sa pamamaga ng ari. Kasi pagka ang inahin ay nakapanganak na, so hindi mo na mapapansin yung pamamaga ng ari. Pero yung sign na hindi kumakain, hindi gumagalaw, kahit hawakan mo siya, ay halos parehas din naman katulad nung sa dumalaga. So nagpapakita ang mga baboy ng submissive behavior kapag lalo't hinahawakan mo. Oh, yan. Tinutuunan mo sila sa may bandang likod. Tama po ba, Kuya Elmer? Yes, gano'n. Okay, so kapag nagpakita ng senyalis ng standing heat po ang isang dumalaga at isang inahin, gaano katagal po ang itinatagal nito? So pagka halimbawa, sa dumalaga kasi, merong makikita mo siya ng paglalande ay yung 7 months, 6 months, 6 months, 7 months, saka 8 months. So, ang paglalandi niyan is tumatagal halos ng 3 araw. Ang tumatagal sa mga dumalaga. So, 3 araw, sa loob ng 3 araw, Kuya Elmer, ito na yung tamang timing para magsagawa ng artificial insemination. Kung baga, halimbawa nga, kung lalagyan mo na siya ng similya, yung unang araw na paglalandi niya, makikita mo talaga siya yung mga sign din niya. Pero pagka tinuunan mo siya, minsan, hindi pa siya pwede talagang lagyan kasi gumagalaw pa siya. And then yung pangalawang araw, pagka na-check mo na siya na talagang kahit anong gawin mo sa baboy, sakyan mo, or nakikita mo lahat ng sign na tumatayo din yung tainga ng baboy pagka hinahawakan mo. And then tapos yung mga napapansin mo na ihi ng baboy natin. So yun talagang sinatawag na timing na pwede na talagang lagyan nga ng similya. Oo. So in terms of heat detection, Kuya Elmer, ano pa ba yung dapat nating ibilin sa ating mga manonood
naibigay na po ba natin yung mga dapat nating tandaan? Kasi alam mo Kuya Elmer, yung na medyo tumatawid na tayo sa artificial insemination at ito po ang susunod na episode at isa sa aabangan po ng ating mga taga-subaybay dito sa Pigcast. So sa heat detection ay malinaw naman na naibigay mo yung mga dapat na tandaan. Iyon ang mga dapat tandaan natin at kalimitan na makikita natin talaga yon pagka naglalandi yung ating mga dumalaga or inahing baboy. Ayan. So siguro po, sana po ngayon ay malinaw na po sa ating lahat ano-ano ang mga palatandaan ng heat detection at kapag ka nakita na po natin ang mga palatandaan ito, ay maaari na po tayo magsagawa ng artificial insemination. So sa susunod po na episode ng Pigcast namin is matututunan natin ang tamang pagsasagawa, pamamaraan patungkol sa artificial insemination. Dahil dyan, don't forget to follow our Facebook page, YouTube channel, and Spotify. At palagi po nating tatandaan, think big, think big. And that wraps up for this month's episode. Don't forget to subscribe, like, and follow to our Pigcast. Thank you so much for tuning in today.